Naku, malabo nang manumbalik ang kanyang paninindigan. Lantutay na. Mama, mabibitin po kayo. Sanay na akong wala sa tagal ng panahon. Mas malaki ba ang sayo? Aba, kung ganun pala, ay dapat ko pala makita. Patingin naman. Wag po, nakakaya sa inyo. Secret XPG. Simulat sa pool ay aking batid na illegitimate child ako dahil maagang ipinaliwanag sa akin ni Mami ang lahat tungkol sa aming pamilya. Bagong pasok siya noon sa trabaho nang makusunadahan ng general manager at ako nga ang naging bunga. Hindi naman kagandahan si Mami pero hinahangaan naman ang katalinuhan niya ng mga nakakakilala sa kanya. Kay Papa ako nakamana ng kakisigan at kagwapuhan. Kinamulatan ko na limitado lang ang oras sa amin ni Daddy, pero may panahon naman sa amin sa mga espesyal na okasyon gaya ng birthday, graduation, Pasko at iba pa. Tanggap naman ng pamilya ni Mami ang naging kapalaran at tinalalayan siya ng kanyang parents at mga kapatid sa maraming pagkakataon, lalo na ang pag-aalaga sa akin. Kahit may suporta ako kay Papa, ay hindi naman iniasa ni Mami ang lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay dahil mabilis ang kanyang pag-asenso saan man siyang pumasok na kumpanya. Kahit na limitado ang kanyang oras ay nagagawa pa rin ni Papa na lagi kaming madalaw at makamusta. Pag dumadalaw si Papa ay pinapalipat muna ako ni Mami ng kwarto upang sila ay makapagsarilinan. Naulinigan ko naman sa kwarto ni Mami ang kakaibang ingay na aking nadirinig sa kalaliman ng gabi. Hindi ko pa alam noon ang kahulugan ng mga ingay nila na inaabot ng madaling araw. Hindi ko na lang pinapansin ang aking mga nadirinig. Kinaumagahan paglabas nila sa kwarto ay halatang lambot na lambot silang pareho. Namumungay ang mga mata at hindi makuhang ayusin ang buhok nila. Paminsan-minsan ay natutukso ako na pumasok sa kwarto nila lingid sa kanilang kaalaman. Ang akala ko ay nag-exercise lang sila ni Mami. Pero nang ako ay maging teenager na, ay wala na akong nadirinig na ganon sa loob ng kanilang kwarto. Meron na akong idea sa kanila pero wala na akong nasaksihan, kundi ang pareho silang nakahiga at tulog na tulog. Matanda kasi si Papa na mahigit 20 anyos kay Mami. Kahit paano ay nabibigyan naman kami ni Papa ng oras na magkasama-sama sa ibang mga lakarin, kagaya ng pamamasyal at fine dining. Nabigyan naman ako ng magandang direksyon sa pag-aaral at siya mismo ang pumili ng babagay na kurso sa akin sa college. Ni minsan ay hindi humingi si Mami ng anuman na ikababawas ng kanyang kayamanan. Ang kotse namin ay si Mami mismo ang bumili galing sa pinagsikapan. Kaya naman hindi kami nakaranas na okrayin ng tunay na asawa at mga anak ni Papa dahil hindi kami nagdulot ng intriga at kaguluhan sa kanila. Sila pa ang nagsisikap na mag-reach out sa amin pero ayaw ni Mami. Noon ay 18 anyos na ako nang hindi may iwasang pagkakataon ay ipinatawag kaming mag-ina ng pamilya ni Papa dahil inoperahan siya at critical ang kondisyon. Tapos na ang operasyon at recovering na si Papa nang payagan ako ni Mami na dumalaw. Humantong ako sa isang sikat na ospital at suite room ang pinasukan ko at dinatnan sa loob ang isang babaeng elegante ang bihis at itsura na halatang ang tunay na asawa ni Papa. Kabado talaga ako sa pagpasok sa room at agad na nagbigay galang. Good morning po, ma'am. Dadalawin ko sana ang mister niyo. Ang aking bungad, sumagot agad ang babae. Good morning to, iho. Mabuti at dumating ka. Hinihintay talaga kayo ni Papa mo.
lapitan mo na siya. Animo ay musika sa aking pandinig ang tinig ng babae. Lumapit siya sa akin at nagbeso-beso, gayon din ang 4 nilang anak na babae na aking half-sisters. Napaiyak silang lahat, gayon din ako, lalo na nang lapitan ko si Papa na unconscious pa dahil sa brain surgery at hinalikan ko siya sa pisngi. First time ko na makaharap ang tunay na pamilya ni Papa at naging maayos at masaya ang aming pagkikita. Nagpasalamat sila dahil pinaunlakan ko ang anyaya nila na dalawin si Papa. Nagsalo-salo kami sa masarap na merienda at napakaraming kwento ang naging palitan namin. Hindi ako naaasiwa dahil pinaparamdam nila na hindi ako iba sa kanila at sinabi mismo ni Ma'am na kamukhang kamukha ako ni Papa at ng aking half-sisters. Very accommodating naman silang lahat sa akin. Kasama na ang bawat pamilya ng aking mga kapatid at sinaway ako ng asawa ni Papa na huwag ko siyang tatawaging Ma'am, kundi Mama na rin na inayunan ng lahat. Sa kabila ng aming kasiyahan ay naroon pa rin ang lungkot dahil napakasela ng brain surgery at very slim ang chances na makarecover at tumagal pa ang buhay. Kaya pinakiusapan ako ni Mama o Ma'am na laging dalawin si Papa. Nang magpaalam na ang aking mga kapatid, ay hindi muna ako pinaalis ni Mama upang makapag-usap kami. Noon ko lang napansin ang kakaibang kagandahan ni Mama na napakaganda talaga sa kabila ng kanyang edad na 55 anyos na sa kanyang ikinuwento sa akin. Nagtataka ako dahil napakalayo ng itsura ni Mami kung kagandahan ang pag-uusapan. Sa mga salaysay ni Ma'am ay aminado siya na nagkulang ng oras at panahon kay Papa dahil naging abala siya sa kanyang career. Sobrang busy siya sa masteral at doctorate. Din siya noon sa isang university at naging conscious sa katalinuhan. Aminado rin si Mama na hindi niya nasuportahan si Papa sa ilang pagkakataon dahil naging makasarili siya sa paghahabol ng achievements. Yun ang dahilan kaya naakit si Papa mo kay Mami mo. Mas nagbigay ng oras si Mami mo sa ilang pangangailangan ni Papa mo. Kahit sa pangangailangan ng kanyang katawang lupa ay hindi ko natugunan. Napangiti lang siya at napakindat. Sa pagpapatuloy ng kanyang kwento ay tumayo saglit at tinalis ang suot na blazer at maagap naman akong umalalay at inilagay sa hanger upang hindi magusot. Sa pagkakalapit ko kay Mama ay aking nalanghap ang kabanguhan niya. Kakaiba ang dating ng samyo at halimuyak. May gumuhit na mainit sa aking kalamnan. Namangha na lang ako sa alindog ni Mama nang maalis ang blazer at sleeveless na suot. May kaseksiyan siya kahit may konting pagka-chubby at hindi ko maiwasan na hindi pagmasdan. Hindi ako nakatiis at aking nasabi, Mama, napakaganda niyo naman at sexy. Ngumiti siya at namula ang magandang muka. Maya-maya ay itinaas ang mga kamay at may inabot sa likuran. Tinanggal ang pagkakapuyod ng buhok. Lalong nakadagdag ng ganda niya ang pagkakalugay ng mahabang buhok. Sa pagkakataas ng mga kamay ay nabistahan ko ang mapuputi at makikinis niya na kilikili. Iba ang dating sa akin at lalong nakakadagdag ng pagka-sexy niya. Sa mga nagdaang oras ay naging komportable na kami ni Mama sa isa't isa at naging madaldal na siya sa dami ng kwento. Parang hindi siya din dahil nagiging maberde na rin ang mga pananalita niya. Hindi na rin siya naging maingat sa mga pagkilos at napapabuntong hininga na lang ako sa tuwing siya ay yuyuko. Sapul na sapul ng aking mga mata. Kakaiba ang init na aking nadarama dahil sa alindog ni Mama. Subalit ako rin ang nahihiya para sa aking sarili
Dahil bukod sa may edad na si Mama, kahit napakaganda at sexy, ay asawa siya ni Papa. Nang malapit ng gumabi ay nagpaalam na ako dahil naghihintay na si Mami sa bahay, at bago ako lumisan ay nilapitan ako ni Mama sabay yakap ng mahigpit sa akin. Labis siyang nagpasalamat sa pagdalaw ko kay Papa at nagbili na sa susunod kong dalaw ay isama si Mami. Matagal ang mahigpit na pagkayakap ni Mama sa akin at nadama ko ang init ng katawan niya at nasamyo ang kabanguhan. Hinalikan pa ako sa pisngi. Napaiyak na lang si Mami nang ibalita ko ang kaganapan ng aking pagdalaw kay Papa at ang pakiusap ni Mama na maisama siya sa susunod na dalaw. Walang masabi si Mami kundi ang tumango bilang pagpayag na makasama siya. Siya na mismo ang nagtakda na sa susunod na araw ay sasama na siya sa akin sa ospital. Hindi ako halos nakatulog dahil sa mixed emotion. Ang delikadong kalagayan ni Papa at ang kakaibang nadarama kay Mama. Paulit-ulit na sumasagi sa imagination ko ang magagandang kaganapan ng lumipas na araw, lalo na ang alindog ni Mama. Hindi muna pumasok sa trabaho si Mami upang makasama sa pagdalaw kay Papa. Kabado rin ako nang kami ay nasa pintuan ng suit room at lakas loob na pinihit ko ang doorknob. Naroon na si Mama at formal attire na ang bihis. Good morning po, ma'am. Mama, kasama ko po si Mami. Tumayo agad si Mama at sa bungad pa lang ng pintuan ay sinalubong si Mami. Walang nakapagsalita sa kanilang dalawa at agad niyakap ni Mama si Mami. Sabay silang nag-iyakan. Nilapitan ni Mami si Papa at pinisil ang palad. Niyakap din ako ni Mama at hindi ko maintindihan ang nakakakiliting init na gumuhit sa kalamnan ko nang muling madama ang init ng kanyang katawan at ang halimuyak ng kabanguhan. Masaya ang pagtatagpo ni na Mami at Mama. May tawanan at iyakan. Nagpapasalamat si Mama dahil kami ay hindi naging sagabal sa relasyon ng kanilang pamilya. Hindi namin inagaw ang buong atensyon ni Papa at si Mami pa mismo ang nagsasabi kay Papa na huwag papabayaan ang tunay na pamilya. Maganda naman ang timing ng pagdalaw ni Mami dahil biglang nagkamalay si Papa at tumulo ang luha nang makita kami. Mabuti at hindi apektado ang speech dahil nakapagsalita agad at tinawag ang aming mga pangalan. Muling nagkaiyakan sa loob ng kwarto. Inabot ng 2 weeks ang recovery ni Papa at naging madalas ang dalaw namin ni Mami. Tuwing Sabado at Linggo ay maghapon siya doon at hindi nauubusan ng kwentuhan kay Mama. Lihim naman akong natutuwa sa madalas na dalaw. Lalo na at mayayakap ako at mahagkan ni Mama tuwing darating at aalis. Sawa ang mga mata ko sa kanyang alindog pero ako na rin ang sumasaway sa kapilyuhan ng isip ko. Naging busy ako sa finals examination kaya hindi ko na inabutan nang iuwi na sa kanilang bahay si Papa. Laking tuwa ko nang tumawag si Mama isang gabi na nag-request na pumunta ako sa kanila dahil hindi makakarating ang special nurse at hindi rin makakarating ang iba kong kapatid. Nakikiusap na samahan ko siya at tulungan sa pag-aalaga kay Papa. Pumayag naman si Mami at ipaghanda pa ako ng mga bihisan. Halos liparin ko ang papunta kina Papa dahil sa kakaibang kaligayahan na hindi ko maipaliwanag. Makalipas ang 1 oras ay nakarating din ako sa unang pagkakataon sa kanilang malamansyon na tahanan sa isang exclusive village. May kahalong kaba akong nadarama nang nasa harapan na ako ng gate at nag-doorbell. Pinagbuksan ako ng may edad na housemaid at nagbigay galang naman ako. Pasok ka at hinihintay ka na ni Ma'am.
at sinamahan ako papasok sa eleganteng pamamahay. Kumatok ako sa pintuan ng kwarto na katabi ng living room at si Mama ang nagbukas na tuwang-tuwa sa aking pagdating. Lihim akong natuwa nang muli niya akong niyakap at pinupog ng halik sa pisngi. Sinadya ko tagalan ang pagkakayakap sa kanya at hindi naman tumutol. Nadinig ko ang mahinang boses ni Papa at kahit mabagal ang pananalita ay nasabi naman ang kaligayahan niya na makakasama ako sa pag-aalaga sa kanya. Nilapitan ko siya at hinagkan sa pisngi at nagbili na samahan at tulungan ko si Mama sa pag-aalaga sa kanya dahil hindi nakarating ang nurse. Sinamahan ako ni Mama sa isang bakanteng kwarto na aking titigilan. Nagtaka na lang ako sa aking pag-aakala na saglit lang ako at nais pala ni Mama na doon ako pansamantalang tumira upang masamahan sila. Pagkabihis ko ng damit ay muli akong bumalik sa kanilang kwarto at nagpaalam muna si Mama na matutulog dahil hindi pa siya nakakabawi ng maraming gabing puyatan. Nagulantang ako sa kanyang good night kiss dahil dumampi ang kanyang mga labi sa aking labi. Doon na rin sa isang kama humiga at pagkalapat ng likuran ay madaling nakatulog. Sa aking paningin ay naging magandang tanawin si Mama sa kanyang pagkakahiga. Napagmasdan kong mabuti ang kabuuan, maputi at makinis, napakaganda ng muka. Bahagyang kumilos si Mama at lalong napataas ang lilis ng laylayan ng kamison. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Mabuti na lang at biglang nagising si Papa upang alalayan ko na makaihi at painumin ng gamot. Todo ang pasasalamat niya sa aking pag-alalay, lalo na at wala ang nurse. Matagal pa kaming nag-usap at natuwa naman na malamang pasado ako sa finals examination. Nagbili na mas lalo kong pagbutihin ang pag-aaral para sa aking magandang kinabukasan dahil pakiramdam niya ay hindi na rin magtatagal ang buhay niya. Nawala ang atensyon ko kay Mama dahil sa pag-aasikaso ko sa mga kailangan ni Papa hanggang siya ay nakatulog na. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako sa kinauupuan na silya at si Mama na rin ang gumising sa akin upang makakain kami ng breakfast. Kahit hindi pa nakakahilamos ay maganda talaga si Mama kahit saang anggulo. Pinakiusapan ako na doon muna mag-stay habang hindi bumabalik ang nurse dahil kailangan niyang pumunta sa university upang asikasuhin ang ilang gawain. Pagkapaligo at pagkabihis niya ay nagtungo na siya sa kwarto at dinatnan ako na pinapaliguan si Papa. Natuwa naman siya dahil marunong akong mag-asikaso sa may sakit at napansin ang kay Papa. Naku, malabo nang manumbalik ang kanyang paninindigan. Lantutay na. Ang birong sabi, sinagot ko. Mama, mabibitin po kayo. Sanay na akong wala sa tagal ng panahon. May lungkot sa mga mukha niya, muling binalingan ang kay Papa. Ganyan din ba ang sayo? Ang tanong niya, ngumiti lang ako at hindi sinagot. Mas malaki ba ang sayo? Ang sunod na tanong, tumango ako na nakangiti. Aba, kung ganun pala, ay dapat ko pala makita. Patingin naman. Wag po, nakakaya sa inyo. Ang sagot ko, napahalakhak si Mama at sinabing nagbibiro lang siya. Sa tinuran ni Mama na gusto niyang makita, kahit biro ay nagdulot sa akin ng kakaibang silakbo. Pero mukhang hindi nagbibiro si Mama dahil namula ang magandang mukha niya nang sabihin ng nais. Baka nahihiya ka lang dahil sabot ka pa. Ang makahulugang komento ni Mama.
Hinintay ni Mama na matapos ang pagpapaligo at pagbibihis kay Mama. Bago siya umalis at muli sa pagpapaalam ay niyakap ako. Isinakay ko si Papa sa wheelchair at ipinasyal ko sa garden upang makasimoy ng sariwang hangin at masikatan ng araw ang namumutlang balat. Kahit sa malumanay na pananalita ay natutuwa si Papa sa aking pag-aasikaso at hindi siya pinababayaan sa kanyang kalagayan. Hindi rin nakarating ang pang-araw na nurse kaya ako na ang umalalay kay Papa sa maghapon. Napakain ko siya ng masusustansyang pagkain at inaliw sa masasayang kwento. Pinagtiyagaan ko na alagaan si Papa sa maghapon hanggang sa dumating ang panggabi na nurse kasabay ni Mama. Natuwa si Mama sa magandang kondisyon ni Papa at pagkahalik sa pisngi, sa akin naman lumapit at muli akong niyakap pero walang halik. Hindi pa ako nakapag-toothbrush. Ang masayang wika sabay kurot sa aking tagiliran. Ako na ang umalik sa pisngi niya. Mabango pa rin kayo, Mama. Ang sabi ko at kinurot ako sa hita, binulungan niya ako. Mabuti at walang nakakita. Next time ay ingat ka. Pagkuhay, kinalag ni Mama ang mga botones ng suot na blazer at agad naman akong umalalay at sisinabit sa hanger. Muli kong nasilayan ang kaseksihan niya at tunay na lagi kong kinasasabikan ang ganong pagkakataon. Hindi nakaligtas sa paningin ni Mama ang malagkit kong tingin at kumindat lang siya. Huwag kang mainip. Ang nakakatuksong salita. Ako na rin ang napahiya sa aking sarili at nagpaalam ako upang makauwi sa amin. Natuwa naman si Mami sa aking report sa kanya tungkol sa kalagayan ni Papa at nagsabi na nais din niyang madalaw sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ay solo siyang nagtungo sa mansyon ni na Papa at pagbalik sa amin ay natutuwa sa mga kinuwento na banding nila ni Papa at ni Mama. Animo ay musika sa aking pandinig ang sunod na kwento ni Mami. Nakikiusap raw si Mama na kung maaari, habang bakasyon kami ay maging madalas ang dalaw ko doon o magtagal sana ang stay ko sa kanila upang lagi ko raw makita ang kalagayan ni Papa. Hinahanap daw ako ni Papa at nais na makasama lagi ako. Kakaiba ang lihim na kaligayahan aking nadarama sa narinig kay Mama. At bago ako matulog ay may text si Mama. Punta ka ulit dito. Miss na miss ka na ni Papa. At miss din kita. Si Mami na rin mismo ang nagtulak sa akin na balikan agad si Papa. At siya na rin ang naghanda ng aking mga damit na babaunin na parang sa bakasyonista ang dami. Wala na si Mama nang makarating ako sa mansyon at mga kapatid ko ang aking nadatnan. Masaya ang banding namin, lalo na at inagaw namin sa nurse ang pag-aalaga kay Papa na labis na natuwa. Mabuti raw nang magkasakit siya at nagkaroon ng oras sa kanya ang mga anak. Sana raw ay hindi na siya gumaling. Nagtawanan kami sa tinuran niya. Kamukha lahat ni Mama ang aking half-sisters at mga sexy rin pero hindi ko binibigyan ng daan ang diwang kamunduhan dahil tunay ko silang mga kapatid. Pagdating ni Mama ay nagsalubungan silang lahat pero ako ay nanatili na lang sa tabi ni Papa dahil sa pag-iingat. Natuwa si Mama nang makitang bumalik na ako at kaming lahat ay nagsalo-salo sa masarap na hapunan. Malapit na ang hating gabi nang nagpaalam na sila at nurse na ulit ang nag-asikaso kay Papa. Sa loob ng ilang linggo ay ganon ang nagaganap sa mansyon at kami ni Mama ang natitira pag-aalisan ng aking mga kapatid. Ako na ang nag-occupy sa guest room para merong privacy. Minsan sa kalaliman ng hating gabi ay naalimpungatan ako dahil sa biglang may pumihit ng doorknob. Alam ko nakalak pero ginamitan ng susi upang mabuksan. Nagkunwari akong natutulog pero kahit patay ang mga ilaw
ay kabisado ko ang halimuyak ng kabanguhan na pumasok. Si Mama na amoy bagong paligo. Magkahalong nervyos, takot, pagtataka at pananabik ang namayani sa aking kalooban sa kahiwagaan ng pangyayari. Dahan-dahang lumapit sa kama si Mama at saglit na umupo sa tagiliran. Pagkuway nahiga na sa aking tabi at ang ulo niya ay pumatong sa aking braso. Kaya dikit na dikit ang katawan niya sa aking tagiliran at ang muka ay nakadikit na sa aking pisngi. Mama, bakit po? Huwag ka maingay please. Walang dapat makakaalam nito. Tayo lang ang pwedeng magkaintindihan. Kailangan kita. Kailangan. Matindi kasi. Ang nasabi niya sa malamlam na tinig. Wala na akong nasabi. Mahigpit siyang nagbilin na huwag ipagsasabi kahit kanino ang naganap at nagpasalamat sa pagtugon ko sa pangangailangan niya. Nakatulog ako na may ngiti sa labi. Normal ang kilos namin pagkagising at sabay pang kumain ng agahan. Hanggang sa magpaalam ay walang kakaibang ikinikilos. Naging normal routine ang pagpasyal ko kay Papa sa garden habang nakasakay sa wheelchair at sinasabi na nararamdaman niya na hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Assured niya ako na meron kaming mamanahin ni Mami kung sakali na siya ay papanaw. Sinaway ko siya at sinabi na hindi namin dapat pag-usapan ng ganon. Merong nagaganap na misteryo sa hating gabi at nangyari sa amin dahil naging gabi-gabi ang pagpasok niya sa aking kwarto. Minsan ay natanong ko si Mama nang matapos kung ano pa ang pangangailangan niya na aking pwedeng matugunan. Ayaw kong magkasala. Buhay na buhay pa si Papa mo. Hanggang dito na lang muna tayo. Ang tanging naisagot niya. Mahigpit ang bili ni Mama na huwag ipagsasabi kanino man ang nagaganap sa amin. Halatang nasiyahan si Mama sa nagaganap at pakanta-kanta pa habang naglalakad papalabas ng kwarto. Ako naman ay madaling nakatulog. Kinabukasan ay parang walang naganap dahil normal ang mga kilos namin upang hindi makahalata ang mga kasama sa bahay. Pagkapaligo ng nurse kay Papa ay muli naming isinakay sa wheelchair upang maipasyal ko sa garden. Masilayan ng morning sun ang katawan at makalanghap ng sariwang hangin si Papa. Nagulat ako sa sinabi ni Papa. Nakita ko si Mama mo kung saan ka hinalikan nang magpaalam. Lagi ba siyang ganun sa'yo? Kinabahan ako pero hindi nagpahalata at sinagot ko ng mahinahon si Papa. Bali, ikalawang beses lang po. Di naman ba naantig ang damdamin mo? Ang nakangiting tanong. Papa, ganun din po kasi si Mami sa akin. Kaya baliwala lang po sa akin ang ganun. Lalo na po at may edad na. Ang maagap kong sagot. Muling nagtanong si Papa. Talaga ba na hindi naantig ang damdamin mo? Na makita mo si Mama mo kapag nakasuot ng pangbahay ay sexy-sexy? Nagitla ako sa mga tanong ni Papa pero hindi ako nagpahalata. Medyo nakokonsensya rin ako dahil kahit paano ay meron na ring namamagitan sa amin ni Mama na hindi ko maiwas-iwasan dahil siya talaga ang may gusto. At hindi naman ako makatanggi dahil nasisiyahan din ako. Sinagot ko ng maayos si Papa. Kayo naman, Papa. May edad na po si Mama. Bata po ako at alangan naman patulan niya ako kung sakali at alam niya na anak niyo po ako. Ngumiti lang si Papa, ngiting aso.
Marami ka pa talagang di alam sa mundo, anak. Pero ako na iyong ama ay matagal ng maraming nang karanasan sa buhay. Di mo lang alam na si mama mo ay meron pa rin kati sa katawan. Pinag-iisipan ko rin ang mga pinag-usapan namin ni Papa. Nagdududa ako na posibleng meron na siyang nahalata sa amin ni Mama, kaya ganon ang mga sinasabi sa akin. Kahit paano ay kinakabahan na rin ako kung sakali at mabubunyag ang mga namamagitan sa amin. Gabi-gabi ang pagpuslit sa aking kwarto ni Mama, ring tahimik na ang kapaligiran. Isang gabi matapos ay sinabi ko na rin kay Mama ang mga pinag-usapan namin ni Papa sa nagdaang araw. Napatawa lang si Mama sa narinig sa akin at sinabi na huwag intindihin at asikasuhin ko na lang ang pagpapaligaya sa kanya. Ilang sandali pa ay pagod na pagod siyang nahiga sa tabi ko. Pasensya ka na at napakahilig pa ni Mama mo. Sana ay maunawaan mo ako at ikaw pa ang aking kursunada. Ayoko kasi nang basta pumatol sa iba at matindi ang dating mo sa akin. Sana ay tayo lang ang makakaalam nito. Tumango lang ako. Subalit biglang kumatok sa pinto ang nurse at si Mama ay mabilis na nagtago sa banyo upang hindi abutan sa loob. Mabilis naman akong kumilos na makapagsuot at agad kong pinagbuksan ng nurse. Pagbukas ng pinto ay sinabi na si Papa ay habol ang paghinga at parang hinahapo. At hindi raw magising si Mama kahit nalakasan ang katok sa pinto. Bago kasi ang nurse kaya hindi alam ang medical history ni Papa na merong complication sa hika. Kinuha ko na lang ang nebulizer sa tabihan at nilagyan ng gamot. Madali namang humupa ang hika ni Papa matapos ang kalahating oras na pagsalang sa nebulizer. Pagbalik ko sa aking kwarto ay wala na si Mama at mabilis na kalabas upang makabalik agad sa kanyang kwarto. Nakatulog na muli ako. Kinabukasan habang nag-aalmusal ay mahigpit ang bili ni Mama na maging extra ingat kami sa mga ikinikilos. Pag-alis ni Mama ay inasikaso ko na si Papa. Pinaliguan, binihisan at inupo sa wheelchair upang maipasyal sa garden. Ngunit parang hindi na kontento si Papa at humiling na isakay siya sa kotse at ipasyal sa karating na probinsya ng Laguna. Alam ni Papa na marunong akong mag-drive dahil maaga niya akong pinag-aral sa driving school, kaya panatag ang kalooban niya habang kami ay naglalakbay. Doon niya ako niyakag sa UP sa Los Baños upang makita ang school na pinasukan niya noong araw. First time kong nakarating sa UPLB at kabisado pa ni Papa ang lahat ng pasikot-sikot sa campus. Itinuro sa akin ang mga building na kanilang naging classrooms. Nakakatuwa na marami pa rin ang kakilala niya sa naturang bayan. Merong active pa sa pagtuturo at ang iba naman ay malayo na rin ang narating bilang consultants at meron na rin mga maagang nagretiro. Nakakagitla ang sinabi ni Papa habang kami ay kumakain ng merienda sa favorite hangout niya noon. Huwag ko raw bastang pababayaan at iiwanan si Mama kung sakali na siya ay mamatay. Kinausap daw niya noong umaga si Mama na binibigyang laya niya na kung sakali ay pwedeng-pwede na pumatol sa ibang lalaki dahil hindi na niya kakayaning ibigay ang pangangailangan at hindi raw siya magagalit. Mas nagitla ako sa sinabi niya na kung maaari at hindi makakatiis ay ako na lang para siguradong hindi lolokohin lang. Namula ang aking muka at nahalata agad ni Papa. Huwag ka na mag-alangan pa. Sigurado ako nagaganahan ka pa. Kahit may edad na siya. Sinaway ko si Papa sa mga sinabi at sinabi ko kunyari
na itinuturing kong ina si mama at ayaw ko magkasala. Mas mabuting ikaw ang kalokohan ni mama mo at sa kanya ka magkaroon ng karanasan. Ang isinunod na sinabi. Papa, hindi ko po kayang iputan kayo sa ulo. Ang naisagot ko, sinabi ko na ang isipin niya ay kung paanong gagaling sa karamdaman at manumbalik ang lakas. Sinagot na nararamdaman niya na unti-unti ang panghihina ng kanyang katawan sa bawat araw na lumilipas. Basta ano man ang mangyari, ay wag na wag mo iiwan si mama mo. At wag kang mag-alala dahil naipagawa ko ng aking last will at meron kang mamanahin sa akin. Ako, hindi ko po inaasahan ang pamana nyo. Maligaya po ako na nakapaglingkod sa inyo at napag-aral sa magandang school. Wag na lang po. Napangiti na lang si Papa sa isinagot ko. Bago bumalik sa Manila ay dumaan kami sa bilihan ng masarap na buko pie. Ang lettuce para may pasalubong kina mama at sa mga kapatid ko. Hindi matapos-tapos ang mga kwento ni Papa habang bumabagtas kami sa magandang highway ng Laguna at maraming nirecall na buhay niya. Pag-uwi namin ay tinawagan ko agad ang aking mga kapatid para sa kanilang pasalubong na buko pie at sila naman ay natuwang lahat dahil sa pag-aasikaso kay Papa. Maging si Mama ay natuwa nang malaman ang side trip namin ni Papa sa UPLB. Nang sumapit ang gabi ay naging masaya ang kabahayan dahil dumating lahat ang aking mga kapatid. Kakaiba ang lumipas na gabi dahil hindi lumipat sa aking kwarto si Mama. Kinabukasan ay nalaman ko na ayaw magpaiwan ni Papa kay Mama dahil hindi na mabuti ang nararamdaman niya. Ganon pa rin ang mga sumunod na gabi at sinamahan ko na sila upang makita ko rin ang kondisyon ni Papa. Merong mga sandali na bigla naming ihahatid si Papa sa hospital sa alanganing oras ng gabi pero babalik din agad dahil bumubuti ang kondisyon. Matagal-tagal din na walang namagitan sa amin ni Mama, kahit pa simple ay walang nagaganap. Dumating ang araw na tuluyang na maalam si Papa, na ikinalungkot ng lahat, lalo na si Mama at Mami. Napakaraming bumisita sa duration ng burol at lamay at naging maayos ang lahat dahil sina Mama pa mismo ang tumawag kay Mami na maging visible sa burol upang makadalaw din ang mga kaibigan at kamag-anak niya. Magkakasama kaming lahat sa pag-aasikaso sa mga bumibisita hanggang sa mailibing. Ilang araw pagkatapos ng libing ay ipinatawag kaming mag-ina ni Mama at ng mga kapatid ko upang marinig ang testamento na babasahin ng abogado. Laking gulat ko na halos kagaya ng sa mga kapatid ko ang aking mamanahin at sila man ay natuwang lahat. Alam daw nila na hindi mapupunta sa wala ang aking mamanahin dahil marunong kaming mag-ina na mag-handle ng pera. Halos sa araw-araw mula ibigay ang aking mamanahin hanggang sa mag-40 days si Papa ay dumadalaw kami ni Mami kina Mama upang maaliw ang isa't isa at mabawasan ang kalungkutan. Pagkatapos ng 40 days ni Papa ay hindi na kami nakadalaw ni Mami at naging busy na rin sa iba't ibang gawain. Kahit papaano ay pinananabigan ko ang halindog ni Mama. Isang umaga pagkaalis ni Mami papasok sa opisina ay biglang may dumating na bisita na labis kong ikinatuwa, si Mama. Labis ang kagalakan ko na makita na si Mama ang dumating na bisita at agad kong pinagbuksan ng gate upang maipasok niya sa garahe ang kotse. Nakasuot pa siya ng office uniform. Sabik na sinalubong ko agad si Mama pagbaba niya sa kotse. At pagpasok sa loob ng bahay ay nagyakapan agad kami ng mahigpit. Kapwa kami sabik na sa isa't isa. Miss na kita. Hindi na kayo dumalaw at wala na ring texting.
Kaya naisipan ko na dalawin kayo sa pag-asang aabutin ko si mami mo. Hindi mo ba ako na-miss? Mama, kahit paano po ay may kurot sa aking konsensya dahil sa mga namagitan sa atin. Kahit patay na po si Papa, ay nahiya pa rin po ako sa kanya. Pero sa totoo lang po, ay miss ko na kayo sobra. At nakukontento na lang ako na pagmasdan ng mga pictures mo sa cellphone. Napahalakhak ng malakas si Mama at kinurot ako sa tagiliran. Nagkaroon pa kami ng mahabang kwentuhan at nagtanong si Mama kung marami akong gagawin at namilog ang mga mata niya nang sabihin ko na wala. Nag-aya siya na pasyalan namin ang lugar sa Laguna na aming pinasyalan noon ni Papa bago siya mamatay at ako pa ang pinagmaneho sa kanyang kotse. Ilang sandali pa ay nasa kahabaan na kami ng SLEX at sa gitna ng aming kwentuhan ay hinila niya ang kamay ko. Naunawaan ko naman ang gusto ni Mama. Mabuti na lang at kaunti lang ang mga dumaraang sasakyan sa kahabaan ng SLEX. Saglit na nagkaroon ng traffic papunta sa Enchanted Kingdom at napapatingin sa loob ng kotse ang mga nakakatabi namin. Ilang minuto pa ay narating na namin ang UPLB at hanga si Mama sa serenity ng lugar. Sana raw ay doon din siyang nag-aral ng college. Akala nila noon na pag sinabing probinsya ay malayo sa kabihasnan. Ipinasyal ko si Mama sa buong campus ng school, kagaya ng pinasyalan namin ni Papa. Nag-enjoy si Mama sa aming pamamasyal at paminsan-minsan ay tumitigil kami sa lugar at nagpapapicture. Hindi na kami umakyat sa National Arts Center dahil magtatagal pa kung sakali. Naghanap na rin kami doon ng makakainan at bago magtanghali ay nakabili na rin kami ng masarap na buko pie sa Letty's. Tukso ang mga billboards ng iba't ibang resort sa Pansol dahil naaagaw ang atensyon ni Mama sa mga nababasang commercial. Total tanghali pa lang naman. Try natin ang hot spring. Ang nakangiting suggestion niya. Biglang lumakas ang kaba sa dibdib ko. Lumiko kami sa isang kanto at humantong sa La Vista. Magkasama kaming nag-inquire at hindi naman tumingin sa amin ng makahulugan ang receptionist dahil mukha kaming mag-ina. Mama ang tawag ko sa kanya at anak ang tawag niya sa akin. Nais munang mag-relax ni Mama kahit saglit kaya kumuha na rin kami ng room. Konti lang ang bisita sa resort dahil weekdays at sure kami na malinis ang tubig. Hindi ko maipaliwanag ang nadarama nang pumasok na kami sa room. Rest muna tayo bago mag-swimming. Ang sabi niya, ready pala siya sa posibleng mangyari dahil meron siyang dalang bag na may lamang mga towel, pang swimming at pamalit. Napangiti na lang ako nang makita na 2 set ang dala niyang bikini, 1 piece ang isa at 2 piece naman ang ikalawa. Ipinagbaon din ako ng swimming trunk para walang dahilan na hindi ako makapag-swimming. Excited kami nang lumabas sa kwarto at dumiretso na agad sa pool na konti lang ang bisita. Masarap ang maligamgam na tubig sa gitna ng katanghalian. Parang bata na naglalangoy si Mama at umakyat pa para mag-slide. Parang walang kasawa-sawa si Mama sa pagtatampisaw sa tubig. Matagal na raw panahon nang huli silang nakapag-swimming, kaya susulitin na niya ang pagkakataon na naroon kami. Inalalayan ko si Mama sa paglangoy pero mahusay pala siya sa swimming. Minsan ay may nakatabi ako na kapwa teenager ay hindi nakatiis na magkomento. Tol, swerte mo naman at napakaganda ng mama mo. Ang
nakangising sabi ng binatilyo. Tol, respeto lang sa mga may edad. Ang sagot ko, sumagot ang binatilyo. Tol, pasensya ka na. At ilang photoshots din ang naiklik ko kay mama mo. Napakaganda kasi talaga niya. Kahit sa pictures ay makita ko man siya. Kung sakali at mayroong pagkakataon, ipapatulan ko ang kagaya niya. Ang follow-up comment. Lihim akong napangiti sa sinabi ng binatilyo at hindi ko na hiniwalayan si mama para hindi mabastos. Natawa lang si mama nang ikwento ko ang sinabi ng binatilyo. Ano, nagsiselos ka ba? Ang nakangising sinabi, kahit papaano ay meron akong nadaramang panibugho, lalo na at nakikita ko ang mga palihim na sulyap kay mama ng mga kalalakihan at maging ng kapwa niya babae. Palaisipan din sa akin kung sa pagkakataon na yon ng kamilang dalawa ay merong posibleng maganap na matagal kong pinananabikan. Pero maraming pagkakataon na umiiwas si mama. 3:00 na ng hapon nang umahon kami sa pool at dumiretso sa resto upang mag-snack. Lihim na nagkatinginan ang mga waiter at halatang si mama ang subject nila, ngunit hindi namin alantana ang pagkapresko nila. Ang isa ay hindi nakatiis at nag-request na magpakuha ng picture na katabi si mama. Hindi naman tumanggi si mama at nag-post sila. Parang nanunukso pa si mama na umangkla ang isang kamay sa tagiliran ng lalaki. Lihim na napapangiti si mama dahil kahit may edad na siya, ay marami pa rin ang umahanga sa ganda niya. Umuna na si mama sa aming room at naiwan ako na inuubos ang in-order na halo-halo. Hindi nakitiis ang waiter na nag-post sa tabi ni mama at lumapit sa akin. Nagpapasalamat dahil pinagbigyan siya na magpa-picture sila. Salamat sa magandang post. Sa napaganda mong ina. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng kagaya niya. Na kahit may edad na, ay ubod ng ganda at pagka-sexy. Ang sabi niya, tinanong ako kung taga saan kami at syempre hindi ko binigay ang totoong address namin sa Manila. Sana raw sa ibang araw ay magbalik kami doon sa resort. Matapos kong bayaran ay bumalik na ako sa room at nag-aya si mama na sabay kaming maligo. Biglang tumunog ang cellphone ni mama at anak niya ang kausap. Nagsabing darating sila sa bahay sa 7 ng gabi. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig at dali-dali kaming nagbihis at nagpalit ng mga gamit dahil pasado 4:00 na ng hapon. Mabuti at walang traffic sa SLEX at ilang kalsada sa Manila dahil eksaktong 7:00 na ng gabi ay nasa bahay na kami. Mabuti at delayed ang datingan ng aking mga kapatid at nakauwi na agad ako bago sila nagdatingan. Bitin na bitin talaga ako sa mga pangyayari at hindi naganap ang aking inaasahan. Nawalan kami ng komunikasyon ni mama sa loob ng ilang araw at walang nangahas sa amin ang tumawag o mag-text. Wala kaming balitaan kung ano na ang mga pangyayari sa aming buhay. Binalikan ko na lang ang mga magagandang alaala ni mama. Medyo mabait sa akin ang tadhana dahil isang araw ay nag-ibita ang isa kong half-sister para sa kanyang birthday at ang venue ay sa kanilang ancestral home, ang tahanan ni mama. Magkasama kami ni mama na pumunta at gaya ng inaasahan ay masaya ang pagsalubong sa amin at mula umaga hanggang sa gabi ang kasayahan. Labis ang kasiyahan ni mama pagkakita sa amin ni mami at pagkayakap kay mami ay sa akin naman bumaling at niyakap ako ng mahigpit sabay halik sa aking pisngi. Miss na miss kita. Ang bulong sa akin ni mama. Kayo rin po. Miss ko na rin.
Ang sagot ko, muli nag-warning si Mama na extra ingat kami sa kinikilos upang walang mahalata ang lahat sa amin. Ganun nga ang nangyari. Iniiwasan namin ni Mama na magtama ang aming mga mata na pwedeng ikaduda. Walang katapusang kwentuhan at kamustahan ang naganap sa maghapon at puro close relatives lang nila ang inanyayahan. Hindi naman kami nila ikinahiya, bagkus ay ipinakilala pa. Nakaharap ko sa inuman ang aking mga bayaw, pero mild lang ang aking pag-inom upang hindi agad malasing. Masaya ang palitan namin ng mga kwento at balitaan at nagtataka sila sa amin dahil kahit meron akong minana kay Papa ay hindi pa rin kami bumili ng bagong kotse. Sinabi ko na nais namin na ilagay sa mabuti ang pamana sa akin, kagaya ng stocks at mutual funds upang hindi maubos agad. Humanga naman sila sa aking pananaw sa buhay at sila man ay gagayahin din ang aking diskarte. Nang sumapit ang hapon ay nagpaalam na si Mami dahil merong mahalagang lalakarin at kampante siya na iniwan ako sa okasyon. Nang gumabi na ay sinabihan ako ng aking mga half-sisters na doon na magpalipas ng gabi dahil worried sila na umuwi ako na maraming nainom. Sinabi rin nila na kung maaari ay maging madalas na ang dalaw ko doon dahil malungkot daw si Mama sa pagsasolo sa bahay. Lihim akong napangiti sa tinura nila at nakita ko rin na kakaiba ang kislap ng mga mata ni Mama. Pagkaalisan ng mga bisita at mga kapatid ko ay tumulong na rin ako sa restoration para maging madali kaming makapagpahinga ni Mama. Madali namang natapos ang mga gawain at pinagpahinga na ni Mama ang kanyang mga maid. Ako naman ay nagtungo na sa guest room na dati kong tinigilan noong buhay pa si Papa at agad na nagtungo ako sa banyo upang makapagsipilyo at makapaligo. Nang matuyo na ang buhok ko ay diretso na ako ng higa sa kama at agad na nakatulog. Kahit maraming nainom ay malinaw pa rin ang diwa ko. Dahil sa kalagitnaan ng gabi ay may pumasok sa loob ng kwarto at nilak agad. Muli kong nalanghap ang kakaibang kabanguhan na tanging kay Mama ko lang masasamyo. Sa malamlam ng liwanag ng lampshade ay kita ko ang labis na kasiyahan ni Mama na bagong paligo. Nagkunwari akong natutulog at dahan-dahang lumapit sa kama at buong kasabikang tumabi sa akin. Huwag tayong magmadali at solong-solo natin ang mundo. Magpakasawa tayo please. Sabik na sabik talaga ako. Ang pakiusap ko sa'yo, huwag ka na muna mag-aasawa habang kailangan kita. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang silid. Magmula noon ay hindi lilipas ang 1 linggo na hindi siya pwede. Minsan ay sa amin pero kalimitan ay sa kanilang mansyon kami nagpapasasa na magkasama. Mahigit 2 taon na kaming may sikreto ni Mama. Pero hindi nagbabago ang pananabik namin sa isa't isa. Ang tinutukoy ko na Mama dito ay hindi ko tunay na ina. Siya ang tunay na asawa ng yumao kong ama. Matagumpay naming naitatago sa aming mga kamag-anak at kakilala ang lihim namin, kaya malaya naming nagagawa ang hilig. Hindi kami nagsasawa. Iniingatan naming mabuti na walang anumang bakas ang makikita ni numan. Ang kilos namin sa harap ng mga kakilala at kamag-anak ay kilos ng mag-ina. Para walang pagdudahan at matagumpay na maitago ang sikreto. Madalas na ako ang kasama ni Mama sa kanyang mga lakad, lalo na at kailangan niya ng driver. Kahit paano sa loob ng kotse ay malaya kami. Heavy tint ang ipinalagay namin sa mga salamin ng kotse para hindi kami makita sa loob. Kaya naming samantalahin ang magagandang pagkakataon pag inaabot ng bagyo o malakas na ulan
at nagpaparadahan muna sa tabi ang mga sasakyan. Talagang enjoy kami sa ganong adventure. Hindi sa lahat ng araw ay sa amin ang magagandang pagkakataon. Kinailangan si mama ng mga kapatid niya na nasa Amerika at sa pagsisimula ng bakasyon ay lumipad na siya at walang katiyakan kung kailan babalik sa Pilipinas. Pareho kaming nalungkot at sa despedida niya ay hindi na kami nakapaglaro dahil naroon lahat sa mansyon ang mga anak at kanilang pamilya. Ipinagbili ni mama sa akin ang mansyon at ang mga kapatid ko ay sinabihan ako na doon muna tumira at kung papayag si mami ay isama ko. May delikadesa si mami at nagbili na araw-araw ay bisitahin ko siya sa aming bahay. Sa paglipas ng mga araw ay hindi ako basta naka-istambay sa mansyon dahil tumutulong din ako sa mga gawain sa loob at sa kapaligiran, lalo na ang gardening. Sumapit ang aking ika-20th birthday at ipinaghanda ako ng panganay kong kapatid at nagdatingan naman ang lahat kasama na si mami. Masaya ang aming salo-salo na ikinasiya naman ni mami dahil nasaksihan niya na ako ay mahal din ng aking mga kapatid sa ama. Nagkataon na naging despedida rin sa asawa ng panganay kong kapatid dahil merong business convention na dadaluhan sa Singapore na tatagal ng 2 weeks. Nagsabi rin si ate na doon muna sila titira ng kanilang anak at magkakasama kami sa mansyon habang wala pa ang asawa niya. Tinulungan ko si ate na buhatin ang mga dala nilang gamit at inihatid sa dati nilang kwarto. Mabuti na lang at nagawa kong linisan ang loob bago sila nagdatingan. Habang tinutulungan ko sina ate sa pag-aayos ng mga gamit nila, ay noon ko lang napansin na malaki ang pagkakahawig niya kay mama. At sinabi niya na siya raw ang younger version ni mama. Noon ay 35 na si ate at napakaganda rin. Kagaya ni mama na may konting pagka-chubby pero maganda ang korte ng katawan, makinis ang kutis. Masarap ding magluto ng mga potay si ate at inaagaw na sa maid ang pagluluto na aming kakainin. Kahit marunong siyang mag-drive ay ako na ang pinagmamaneho niya at lagi kaming magkakasama sa mga lakaran at masaya na ipinakilala ng kapatid niya. Nagising ako sa kalaliman ng gabi dahil sa lakas ng ulan na sinasabayan ng matatalim na kidlat at malakas na hangin. Nang maramdaman ko na may nagpipihit ng doorknob ng aking kwarto. Akala ko ay si mama na biglang dumating pero kakaiba ang halimuyak ng kabanguhan ng pumasok na bagong paliko. Unti-unti kong nasisilayan ang pumasok, si ate na aking half-sister. Hindi ako nagpahalata nagising habang si ate ay papalapit sa aking higaan. Kakaiba ang halimuyak ng kabanguhan niya kaysa sa halimuyak ni mama. Mas matindi ang dating. Iba ang nararamdaman ko, may halong takot at pananabik dahil pareho sila ng style ni mama na basta na lang pumasok sa aking kwarto. Kahit paano ay kapatid ko siya sa ama at kabado rin na baka kung saan na naman hahantong ang ganong sitwasyon. Sa malamlam na ilaw na nagmumula sa ilaw ng poste, ay naaaninag ko na nakatapis lang ng tuwalya si ate. Napabuntong hininga na lang ako habang siya ay dahan-dahang lumalakad patungo sa aking higaan at kagaya ni mama ay umupo sa gilid ng kama. Marahan niya akong tinawag. Tol, baka naman gising ka? Nagkunwari ako na bagong gising. Ate, bakit ka pumasok dito sa kwarto? Ang tanong ko. Tol, pwede ba tayo mag-usap? May problema kasi ako. Tulungan mo naman ako, please.
Bigla akong bumangon at naupo sa gilid ng kama na katabi ni ate. Binuksan ko ang ilaw ng lampshade at napansin ko na medyo ligalig ang half-sister ko. Mula sa loob na inakbayan ko siya at napasubsob naman ang mukha niya sa dibdib ko kaya nayakap ko siya ng husto. Nagsalita si ate. "Tol, nakakahiyang ipagtapat, pero ikaw lang ang pwede kong pagsabihan." Sige ate, tuloy mo at makikinig ako. Ang sagot ko sa kanya, sa pagkakayakap ko sa aking half-sister, ay lalo kong nalanghap ang ibayo niyang kabanguhan. Napakabango ng buhok dahil sa pagkakapaligo at sa cologne na spray sa katawan. Lalong sumubsob ang mukha niya sa aking dibdib. Nagimbal ako sa ipinagtapat ni ate. "Tol, sa atin lang to. Ikaw lang ang pinagsabihan ko. Uhaw ako. Bilang nawala ang gana ng asawa ko dahil sa pressure sa trabaho at nalimutan na ang obligasyon sa akin bilang asawa. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal ang huli namin. Meron din akong pangangailangan. Kahit paano ay kontento na sana ako. Hindi ko na siya pinaghahanapan." Kapwa kami natahimik ng matagal matapos siyang magtapat. Lihim akong natawa dahil ganon din ang sentimento ni mama. Parehong hindi marunong si papa at si bayaw. Napayakap na rin ang mahigpit sa akin si ate habang nakasubsob ang muka sa dibdib ko. Mas nagimbal ako sa mga sumunod na sinabi ni ate. Parang hinangin ang ulo ko at naging blanko. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking dibdib sa ipinagtapat. "Tol, sinikap ko na lumayo sa kalalakihan. Iniwasan ko na maging close kung kanino man. Dahil ayaw ko matukso at ayaw ko rin magkasala. Pero hindi maiwasan at meron akong inaasahan na lalaki. Ikaw." Muling nabalot ng matinding katahimikan sa loob ng kwarto matapos na magtapat si ate. Matagal bago ako medyo natauhan mula sa pagkakabigla. Ate naman, bakit ako pa? Kahit half-brother mo ako, ay magkapatid pa rin tayo. Ang nasabi ko, natawa ako sa sinagot ni ate. "Paano ba naman? Bukod sa aking asawa, ay ikaw lang ang naging mas malapit sa akin na lalaki dahil kapatid nga kita. Pero iba kasi ang dating mo, naiiba ang kakisigan at kagwapuhan mo. Sa first time pa lang na magkita tayo noon sa ospital, nang dumalaw ka sa ating ama, ay may kakaibang atraksyon ka na sa akin. Lihim kong naibulong sa aking sarili na sana ay hindi tayo tunay na magkapatid." Niyakap ko pa siya ng mas mahigpit. Ate naman, dapat talaga ipaglaban mo ang iyong nadarama. Sikapin mo na mapigil ang iyong damdamin na magkasala. Ang ibinulong ko kay ate. "Paano ba naman? Ikaw ay hindi rin nag-iingat sa mga kinikilos mo dito sa bahay. Sa totoo lang, ay halos matuyo ang laway ko at hindi naman ako makatiis na hindi titingnan. Alam mo tol, maging si mama ay madalas ko ring mahuli na nakatingin dyan." Sabay kaming nagtawanan sa kanyang tinuran. Nagpatuloy si ate. "May lihim ako natuklasan kay mama. May iniingatan siya." Sabay kaming natawa at nagpatuloy si ate. "Hindi naman kalakihan ang itinatago ni mama. Hindi ko rin siya masisisi dahil matagal nang inutil si papa. At hindi na kayang gampanan ang pangangailangan ni mama. Hanga rin ako kay mama at iwas din sa kalalakihan upang makaiwas sa tukso. Ipagtatapat ko rin sa'yo tol, na sa tuwing magkakalapit tayo o nagkakahawakan ang ating mga palad o pag napapadampi ang palad ko sa iyong balikat." Ang isa pa na nakakagulat na revelasyon niya. Naku naman ate, lalo na ngayon na magkayakap tayo. Baka pareho tayong masunog. Ang patawang nasabi ko, maganda naman ang sagot ni ate. Sa pagkakayakapan natin
ay naiibsan kahit paano ang nadarama ko. Salamat sa pangunawa mo. Muli ko siyang niyakap ng mahigpit. Sa muling pagyayakapan namin ay nararamdaman ko na humuhupa ang panginginig ng kanyang kalamnan at nagpatuloy kami sa kwentuhan. Napag-usapan namin si Mama na hindi nino man aakalain na gagamit ng ganong bagay na bentahe naman para maibsan ang pangangailangan at makaiwas sa tukso. Sabi ni ate ay magandang magdala si Mama at walang bakas na masasaksihan na gamit siya pag kinakati. Lihim akong natutuwa dahil walang kaalam-alam si ate sa aming sikreto ni Mama. Tinanong ko siya kung paano ang aspeto na inaasahan niya ako. Matagal siyang nakasagot. Pasensya ka na at nag-aabang ako sa'yo. Kalimitan ay naglalaro sa isipan ko na sana ay hindi tayo naging magkapatid upang maging malaya ang imahinasyon ko. Hindi ko na sinundan ang aking katanungan at natahimik na naman ulit kami. Nakasubsob pa rin ang mukha niya sa aking dibdib at mahigpit pa rin ang yakapan namin. Hindi ako sinaway kahit na nanghimasin ko ang ulo niya at pisngi. Hinalikan ko siya sa noo at sa nakapikit niyang mga mata. Iba kasi ang dating ng sayo. Wala sa kalingkingan ng sa asawa ko. Ang nawika ni ate. Sorry tol, mahina ang aking katawang lupa. Mabuti nang nalaman mo ang karumihan at kakatihan ko. Kaya dapat pareho tayo na mag-ingat. Hindi ko alam ang isasagot dahil nawiwindang ang isipan ko sa mga ipinagtapat ni ate. Pero lihim naman akong nakaramdam. Muli kong hinalikan siya sa kanyang noo. Muli kaming nagyakapan ng mahigpit. Ate, natatakot ako. Bakit naman? Magkasama naman tayo dito. Bakit ka matatakot? Ate, gusto ko kasi na magkayakap tayo. Napakasarap sa pakiramdam. Natawa lang si ate. Sino ba ang hindi sa ganitong sitwasyon? Pareho lang tayo, di ba? Nasundan ng malakas na hagikik niya. Galit na ba? Ang tanong niya, hindi ko na sinagot at lalong humigpit ang yakap niya sa akin at pinupog ako ng halik sa pisngi. Nag-aya siya na humiga na kami at sabay na bumagsak sa kama at nanatili ang mahigpit niyang yakap sa akin. Nagpatuloy ang mga paghalik niya sa aking pisngi at nagpapasalamat dahil naging matibay ako. Tol, talagang crush kita noon pa man. Unang magkita tayo at hindi ko akalain na sasabit sa atin ang ganitong pagkakataon. Nakatulugan namin na magkayakap at wala nang naganap na iba pa. Maaga akong nagising at humiwalay na sa pagkakayakap ni ate at kinumutan siya. Bago ko siya kinumutan ay sinamantala ko na pagmasdan. Kagaya ni Mama na napakaganda ng muka, maputi at makinis ang kutis. Sabay-sabay kaming nag-almusal kasama ang mga maid at lihim na kumikindat sa akin si ate na aking sinasabayan rin ng kindat. Pagkakain ay inihatid namin sa school ang kanyang anak para sa summer class at nang pabalik na kami ay si ate na ang nag-initiate na maghawak kamay kami at paminsan-minsan ay humihilig sa akin upang maakbayan ko siya. Inamin niya na sa ganong mga pagkakataon ay nasisiyahan na siya. Tol, basta tulungan mo ako. Magtulungan tayo. Ang muling paalala niya sa akin. Ilang beses matapos maihatid sa school ang anak niya, ay sa malalayong lugar kami namamasyal na kung saan ay posibleng walang nakakakilala sa amin. Madalas animo ay magsyota kami pag naglalakad. Magka-holding hands, minsan ay nakaakbay ako sa kanya at nakakangla naman ang braso niya sa aking baywang. Pagkakain ay nagsusubuan kami.
Minsan pagkahatid sa kanyang anak para sa summer class ay niyaya niya ako sa mas malayong lugar, sa Laguna. Nakarating kami sa Pansol at coincidence na pinili niya na pasukin ang La Vista Hot Spring Resort. Coincidence na ang nagbigay sa aming kwarto ay doon sa ibinigay noon sa amin ni Mama. Nais ni ate na mag-relax muna at babalik na lang sa Manila pagsusunduin ang anak sa school. Pagpasok namin sa loob ay nahiga agad si ate sa kama at nag-usap kami na mag-swimming habang malayo pa ang katanghalian. Naunang pumasok sa banyo si ate upang magpalit ng pampaligo at nang nakapagpalit na ako ay lumabas na kami upang mag-swimming. Maingat si ate dahil hindi nagsuot ng bathing suit o bikini. Kagaya namin noon ni Mama ay nag-enjoy kami ni ate sa paglangoy sa mainit na tubig ng pool. Hindi rin naiwasan na hindi siya yayakap sa akin sa maraming pagkakataon. Halos 12:00 na ng tanghali nang umahon kami at nagtuloy agad sa restaurant upang kumain ng tanghalian. Nang nakatapos kaming mag-lunch ay bumalik na kami sa room upang matulog muna bago umuwi. Bago mag-ikalawa ng hapon ay sabay kaming nagising ni ate na para ba na napakahaba ng aming itinulog. Mahigpit pa rin ang pagkakayakap sa akin. Ate, aaminin ko na masyado akong nasisiyahan sa ganitong kalagayan. Halos ayaw ko nang umalis sa tabi mo. Pareho lang tayo, tol. Ngayon lang yata ako nakaranas ng ganitong moment na kahit walang maganap ay matindi naman ang nadarama. Ate, pwede maging madalas na gawin natin ang ganito bago pa man bumalik si mister mo? Huwag ka mag-alala, tol. Sasamantalahin natin habang hindi pa dumarating ang asawa ko. Ganito lagi tayo. Ito pala ang mas kailangan ko. Kahit siguro narito na rin ang asawa ko, ay pwede pa tayong makasama. Ani mo ay musikang masarap pakinggan ang nadinig ko kay ate. Pero kinakailangang tumigil na kami dahil 3:30 PM na at kinakailangan sunduin sa school ang anak niya. Dali-dali kaming nagbihis at nag-check out na at pinasibad na sa magandang highway ng Laguna ang sasakyan. Nagtatawanan kami habang nagkukwentuhan at pinag-uusapan ang mga kaganapan ng buong araw. Nahalata raw niya na wala pa akong alam sa ganong bagay dahil nanginginig ang aking mga kamay at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Lihim akong napangiti dahil talagang tagong sekreto ang sa amin ni Mama at inaasahan ko na magpapatuloy sa oras na magbalik siya. Biglang naiba ang usapan nang mabanggit ko kung paano na ang kondisyon niya sa Amerika. Huwag ka mag-alala sa kanya, tol. At bakasyon grande ang idinayo niya sa Amerika. At hindi pa sinasabi kung kailan babalik. Teka, total na pag-usapan natin si Mama. Baka kailangan din niya ng ganito para kalimutan na ang paborito niya. At sabay kaming napatawa. Oo nga. Sa opinyon ko, ay ganito ang kailangan niya dahil naging malungkot ang pagsasama nila noon ni Papa. Ate, sino naman ang pwede makapagbigay sa kanya? Ang tanong ko, nagitla ako sa biglang sagot niya. Eh di ikaw. Total ikaw ang laging naisasama ni Mama sa mga lakaran niya. Komportable siya pag ikaw ang kasama. Mabuti at nandito ka. Ikaw ang pumupuno sa aming mga kakulangan kay Mama. Ate, anong klase ang kailangan ni Mama? Ang kunyari ay tanong ko. Kagaya ng pag-holding hands natin, pahakbay-akbay sa balikat at likuran, pwede rin sa baywang. Ate, kung sakali, paano ako lalapit sa kanya kung ganun? Sabay kaming natawa sa tanong ko. Basta pwede na ang expression of care and affection. Pwede mo ibulong na, Mama, I love you.
Mama, I care for you. Mama, you're so nice. Mama, you're so beautiful. Sabayan mo ng halik sa pisngi. Sigurado na matutuwa siya sa mga ganong kataga. Tiwalang-tiwala ako sa kakayahan mo at pinatunayan mo yan sa akin. Naingatan mo ako at naalalayan na talagang kailangan ko. Lihim akong nangiti dahil lahat na nangaasahan ay nagawa ko na kay mama. Kaya parang baliw na lagi akong hinahanap. At aminado ako na kahit kapiling ko si ate, ay akin pa rin namimiss si mama at ang mga kaganapan sa amin. Tol, please naman, wag na wag mong pababayaan si mama. At kailangan niya ang kagaya mo na aalalay. Lalo na sa panahon siya ay nabiyuda, ay may mga oportunistang gustong makalapit kay mama. After lang sila sa pera at alindog ni mama, at nagpapasalamat ako dahil hindi sila binibigyang pansin. Kita mo naman kung ganong kaganda si mama. Kahit 57 na siya ngayon, ay sariwang-sariwa pa rin ang beauty. Ang mahabang argumento ni ate. Nagpatuloy pa si ate. Alam ko na sa kabila ng kanyang edad, ay hindi pa rin basta mawawala sa kanyang katawan ng pangangailangan. Ayaw ko na sumapit ang araw, napapatol lang siya sa kung sinong lalaki. Kaya pakibantayan mo na siyang mabuti. Biglang uminit ang dugo ko sa isa pang sinabi ni ate. Tol, wala akong tutol at matutuwa pa ako na kung sakali na dumating ang araw na ikaw ang mahahatakin ni mama para paligayahin siya, ay go ahead. Binibigyan kita ng go signal at alam ko na labis ang kaligayahan ni mama pag ikaw ang nakasama niya. Ate naman, napakabata ko pa. Dapat sa kanya ay kasing edad niya. Tol, sariwang damo ang kailangan ng matandang kabayo. Serious ako. Sana ay mapapayag mo siya. Ngayon ko lang ipagtatapat sa'yo na sa unang araw na dumalaw ka kay Papa, ay may crush na siya sa'yo. Kaming dalawa pala ang may crush sa'yo. Napansin ko na ang closeness sa'yo ni Mama. Payakap-yakap sa'yo at nahalik pa sa pisngi mo. Kung sakali at merong nangyari, ay paki-update mo lang ako. Huwag ka maglilihim ha. Mabuti na ang may alam ako. Natahimik na lang kami at nasiyahan sa holding hands habang nagmamaneho ako. At pag may traffic ay kusang humihilig sa tabi ko si ate upang maakbayan ko. Hindi namin namamalayan ay nasa gate na kami ng school at medyo late ng ilang minuto. Pagdating sa bahay ay todo asikaso si ate sa kanyang anak at hanggang sa maghapunan kami ay hindi niya nilalayuan ang anak. Pagkakain ay nag-review pa sila ng lesson at dahil teacher din si ate ay madaling matututo ang anak. Sinulyapan ko muna si ate bago ako pumasok sa kwarto at kumindat pa na may ngiti. Lihim akong nasihan sa ikinilos niya. Pagpasok sa kwarto ay tinawagan ko agad si mami upang kamustahin at natuwa naman ako na sila ng kanyang mga kaibigan ay umakyat sa Baguio para sa ilang araw na bakasyon. Nagbilin si mami na huwag kong sisirain ang pagtitiwala sa akin ni na mama at ate. Kakatapos lang ng usapan namin ni mami nang si mama naman ang tumawag at medyo mahaba ang usapan namin. Diretsong tulog na ako paghiga sa kama, baon ang magandang alaala ng nakaraang maghapon. Naalimpungatan ako nang biglang bumukas ang ilaw ng lampshade at naroon si ate na gaya ng una ay bagong paliko. Inaya ako ni ate na ganap ang dapat asahan. Naging masaya kami sa mga sumunod na araw hanggang sa nakabalik sa Pilipinas ang asawa ni ate. Natigil ang paglalaro namin dahil hindi natuod ang kanyang asawa. Naturuan ko si ate na matutong maging asawa sa kanyang asawa at naging matagumpay naman. Naiwasan namin ni ate at tuwang ikinuwento na naging mas masigla na sa kanya ang asawa niya. Hindi rin minsan naiiwasan ang sa amin pero limitado na lang kami. Sumapit ang araw ng pagbabalik ni mama. Nakailang linggo na noon nang nagsimula ang klase at
balik na si ate sa pagtuturo at nag-absent muna sa school upang makasundo sa airport. Excited ako sa pagbabalik ni mama at pagkapaligo ay nagtungo na agad ako sa airport kahit halos 4 na oras pa ang kanyang arrival. Dumating ang sandali ng arrival at makalipas ang kalahating oras ay lumabas na si mama na agad kong nakita at patakbong sinalubong. Kagaya ng ilang sumasalubong ay hindi namin naiwasan na hindi magyakapan. I love you, Mama. Miss you so much. Ang ganda niyo. Mas lala ko yung gumanda. Ang naibulong ko, sa totoo lang ay iba ang blooming ng kagandahan ni mama sa pagbabakasyon at bumata pa ang itsura. I love you too, Iho. Miss you so much. Ang agad na sabi niya. Nagmamadali naming tinungo ang covered car park at habang pinapainit ko ang engine at pinapalamig ang aircon, ay agad na hinila ako ni mama palapit sa kanya. Halatang sabik na sabik at hindi na makapaghintay na makauwi kami. Huwag muna tayo didiretso sa bahay. Gusto ko na magkasarilinan muna tayo. Sabik na ako sa'yo, Iho. Ang sinabi ni mama habang papalabas kami sa parking lot. Ako rin po, Mama. Sabik na rin sa inyo. At marahan niya akong kinurot sa tagiliran. Wala sa loob na tinahak ko ang daan patungo sa aming tahanan. At tiyempong kakaalis lang ni Mami patungo sa office. Pagpasok namin sa loob ng bahay, ay agad na niyakap agad ako ni Mama. Iho, sabik na talaga ako. Hindi ko na kayang palampasin ang pagkakataong ito. At tinila na niya ako sa loob ng aking kwarto. Pareho kaming napahiga sa kamang matapos. Pinag-usapan namin ang minsang itinawag niya noon sa akin. Ito ang revelasyon. Hindi ko tunay na half-sister si ate. Anak siya ni mama sa pagkadalaga sa unang boyfriend niya. 1 buwan pa lang siyang ipinagbubuntis ay namatay ang tunay niyang ama at si papa ang buong giting na sumalo para iligtas sa kahihiyan si mama. Matagal na rin palang alam ni ate ang tunay na pangyayari. Tuluyan na akong nabunutan ng tinik sa aking puso at nawala na ang guilty feelings dahil sa namagitan sa amin ni ate. Noon ko napagtanto kung bakit ganon si ate. Matagal na pala niyang alam na hindi kami tunay na magkapatid. At bale stepsister ko pala siya dahil stepdaughter siya ni papa. Wala na akong mabigat na dalahanin sa konsensya dahil hindi kami tuluyang nagkasala. Mahigpit ang bilin ni mama na huwag sasabihin kay ate ang aking nalamang lihim at huwag na huwag din ipagtatapat ang mga namagitan pa sa amin. Mapayapang nakauwi kami sa kanilang mansyon at nang malamang naroon na siya ay isa-isang nagdatingan ang mga anak niya at naging masaya ang pagtitipon. Mula noon ay naging maingat na kami ni mama sa mga ikinikilos namin at sa malalayong lugar na kami dahil sina ate ay bumalik na ng paninirahan sa mansyon. Maganda ang nangyari kina ate dahil nag-improve ang kanilang pagsasama na mag-asawa. Pero nanatili pa rin sa amin ang paminsan-minsan sa patagong pagkakataon ay nagkaka-holding hands kami. Naakbayan siya sa balikat. Naging mas maganda pa ang pagkakataon sa amin ni mama sa matagal na panahon. Pero may hangganan ng lahat. Dahil sa edad na 65 ay inoperahan siya. Total hysterectomy. Inalis ang lahat ng kanyang reproductive organs at tuluyang naglaho ang kanyang pangangailangan at natapos din ang aming masasayang kaganapan pero hindi ang relasyon bilang mag-ina. Pinagsisilbihan ko siya sa ilan niyang pangangailangan. Lagi ko siyang binubulungan ng I love you, I miss you, I care for you. Patuloy kaming nakakapag-holding hands at naakbayan ko siya sa balikat pag hindi nakikita ng mga nakakakilala sa amin. Noon ay 28 anyos na ako at pansamantalang kinalimutan muna ang pangangailangan dahil matagal naman kaming nagsawa.
Si ate naman noon ay 43 anyos na at sa hindi inaasahang pagkakataon ay inatake sa puso at namayapa ang asawa. Labis ang kalungkutan nilang mag-ina sa pagkawala ng mister niya. Sa mga panahon ng kalungkutan ay dinamayan ko si ate at hindi na iwasang nabuhay ang pagsasama sa amin. Kung saan-saan kaming nakakarating para mabawasan o mawala ang kalungkutang nadarama. Hindi na iiwasan ang holding hands, pag-akbay sa kanyang balikat, paghalik sa kanyang pisngi. Tukso talaga na lagi kaming magkasama, lalo na at nag-check-in sa paboritong lugar. Habang nasa gitna kami ng kaganapan, ay may ipinagtapat siya sa akin. Tol, baka hindi mo pa alam. Sasabihin ko na sa'yo ang nalalaman kong lihim. Hindi tayo magkapatid. Hindi mo ako half-sister. Naging ganap ang pagsasama namin ni ate at wala na akong pangamba. Hindi na tumutol si mama nang magtapat kami na nais naming magsama, bagkus ay natuwa pa siya. Hindi lang kami pinayagan ng batas na mapakasal dahil sa record ay iisa ang aming ama. Nagpasalamat naman sa akin si mama dahil sa extra care na ipinagkaloob ko sa kanya. Kung wala raw ako ay baka kung kani-kaninong lalaki siyang humanap ng makalupang kaligayahan.